Matapos dinumog at pinagtulungan si Hisoka ng sandamakmak na puppet ni Chrollo dahilan na makailang beses din siyang tinamaan ni Chrollo ng fatal blows, ngayon na i-review na natin ang chapter 354 o ang episode 15 ng ating Dark Continent series ay sa wakas masasaksiyan na natin ang mas umiinit na labanan nitong dalawang fighters gayong nakabawi na si Hisoka for the first time dito kay Chrollo. This is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin ang napakatinding labanan. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Head, in which ay nagsimula ang eksena sa pagpapaliwanag sa average daw na timbang ng isang ulo ng adult na lalaki na nasa 7 to 8 kilograms daw na magkasintimbang lang sa isang male professional bowling ball. Kasunod ng pagpapaliwanag na yan ay may kita ngayon si Chrollo na tinamaan sa may bandang balikat nitong ulo ng puppet, na sa isipan ngayon ni Hisoka ay wika pa niya na nagawa raw niyang matamaan si Chrollo sa blind spot nito. Salamat daw sa ulo na nakakonek raw dito ngayon sa kanyang kaliwang paa gamit ang bungee gum nito. Matapos yan ay bigla namang nakaramdam ng impact si Chrollo sa may bandang kaliwa nito, habang si Hisoka naman ay nakangiti sapagkat gumawa na naman pala siya ng atake at tinamaan naman ngayon si Chrollo ng isa pang ulo dito sa kanyang kaliwang tagiliran na bahagyang na-block naman ito. May kita naman na ang ulo na tumama ay naka-attach naman sa kaliwang kamay nitong si Hisoka gamit ang bungee gum. Matapos yan ay nagawa namang mapatalsik ni Hisoka itong si Chrollo at bakas sa mukha ni Chrollo na nasaktan talaga siya sa ataking yon. Pero nakatayo pa rin siya dito mga kaibigan habang napaatras. May kita rin na tinamaan nga pala talaga ang tagiliran nito, kaya napasabi rito si Hisoka habang daladala ang isang ulo na wikang magaling. Hindi pa rin daw bumibitaw ngayon si Chrollo kasi may kita na hawak-hawak pa rin ito ang libro at nakatayo pa rin mga kaibigan. Kasabay niyan ay napasigaw naman ang announcer na wikang nagtagumpay si Hisoka sa pagbawi ng atake, na may kita raw ngayon na may kaunting dugo raw sa tagiliran ni Chrollo, habang ang mga tao din daw ay nagkakagulo na at ang referee ay patay na rin daw. So grabe, napakagulo na raw ang nangyayari ngayon. Matapos dyan ay agad namang sumugod muli ang mga puppets dito kay Hisoka, in which ay dito naman niya mahigpit na hinawakan itong isang ulo at ibinato ito sa mga puppets dahil nawasak talaga ang ulo nitong dalawang puppet mga kaibigan, sapagkat mas pinatibay pa ni Hisoka ang ulo na kanyang ginamit ngayon gamit ang kanyang bungee gum. Matapos ang ataking yan ay marami pa ngayon ang papasugod na puppets dito kay Hisoka, kaya pinagsisipa ito ni Hisoka at pinagwawasak ang ulo gamit din ang ulo ng puppet na patuloy na naka-attach sa kanyang bungee gum. Maya-maya pa habang abala si Hisoka dyan ay di pa rin ito inalis ang kanyang mga mata dito kay Chrollo, na ngayon may kitang iniinda ang injury mula sa atake ni Hisoka kanina, kung kaya't binato naman ni Hisoka ng ulo si Chrollo na nailaga naman ito. May kita namang nakatingin ngayon si Chrollo kay Hisoka, na ngayon nakangiti naman ngayon si Hisoka mga kaibigan, na matapos niyan ay hinila naman ito pabalik ang kanyang ibinatong ulo na nagpawasak naman sa ulo nitong puppet na nasa kanyang harapan. Subalit bigla namang nawala si Chrollo sa harapan ni Hisoka, kaya sabi nito sa kanyang isipan na nakawala at humalo na naman daw si Chrollo sa mga audience. Kaya na may ifinokus na lang muna ni Hisoka ang kanyang mga atake dito sa mga puppet na pinagwasak nito ang mga ulo mga kaibigan, na sa isipan naman ngayon ni Hisoka ay wika pa niya na kung uubusin raw niya ang lahat ng mga puppets dito, then hindi na raw mame-maintain pa ni Chrollo na nakabukas o activated ang order stamp, sapagkat ibubookmark na naman daw nito ang gallery fake para gumawa ulit ng puppets. Isang nakakainis daw talaga na strategy kung patuloy yan na gagawin ni Chrollo. Matapos niyan ay binilisan na ni Hisoka ang pagwasak sa mga ulo nitong mga puppets mga kaibigan, hanggang sa isa na lang talaga ang natira, at nang papaatake ito sa kanya ay ginamitan niya ito mga kaibigan ng isang baraha dahilan na naputol ang dalawang braso nito. Sabay chinok naman ito ni Hisoka, sapagkat ayon dito sa kanyang isipan na hanggat sa nag-i-exist daw ang puppet na ito at ang stamp ay di pa rin nawawala, then ang move daw ngayon ni Chrollo ay limitado na raw. Kasi kung gagamit daw muli ng gallery fake si Chrollo para kumopya naman ng bagong tao, eh kailangan muna nitong isarado ang libro, which will deactivate the stamp na makikita natin sa noon nito, at mapapansin nito kaagad ni Hisoka mga kaibigan, kasi kasalukuyan niyang pinapanatiling buhay itong remaining puppet. Kaya ang nakikita niyang susunod daw na gagawin ni Chrollo ay ang mga sumusunod. Ang unang option ay panatiliing naka-activate ang order stamp at bigyan ng bagong command ang mga puppets na naka-standby lang sa paligid, since posible raw na ang mga unang puppets na umatake sa kanya ay hindi pa raw pala ang lahat
lahat ng puppets na nagawa noon ni Chrollo. Pangalawang option naman daw na pwedeng gawin ni Chrollo ay kung wala na raw talagang natitirang puppets ngayon ni Chrollo, ay posible na i-deactivate na ni Chrollo ang order stamp para magamit muli ang gallery fake at makagawa ng bagong copies. Na kung yan ang gagawin ni Chrollo, ay magbibigay naman ito kay Chrollo ng dalawa pang bagong choices. Ang unang choice mga kaibigan, which is tinawag ni Hisoka na ang A, ay ang i-activate daw ang order stamp para gawing puppet ang mga bagong copies at bigyan ito ng bagong command. At ang B naman na choice mga kaibigan ay ang buksan at i-activate ang convert hands at gamitin ang kanyang left hand para mag-transform naman sa appearance ng kanyang hinawakang tao. Ayon pa kay Hisoka na ang option 1 ay posible raw talaga, which is ang magbigay ng bagong commands sa naka-standby ng mga puppets kasi hindi pa naman daw siya napuruhan talaga ngayon. Nabase raw sa kanyang obserbasyon ay may mga 50 pangarong puppets na naka-standby sa paligid at highly possible na same strategy lang din ang gagawin ni Chrollo para mapagod daw talaga siya mga kaibigan. Bagay na magpapasecure talaga sa pagkapanalo nito mga kaibigan kasi kung laging ipapaatake ni Chrollo ang mga puppets ay mapapagod talaga si Hisoka sa kalaunan. However, masabi rin niya na mas posible raw na ang gagawin ni Chrollo ay ang option number 2 na gumawa ng mga bagong copies kasi the more na mas marami ang mga army of puppets nito ay the more na mas maganda ito para kay Chrollo. Lalo na kung gagawin din daw nito ang option B kanina na mag-transform sa ibang appearance nang sa ganon ay makakapagbihis ulit ito ng bagong damit at mag-disguise muli. Maya-maya pa ay matapos ang pag-analyze na yan ni Hisoka ay nawala naman ang tatak sa stamp mga kaibigan dito sa noo nitong puppet na kanyang chinochoke ngayon. Kung kaya't binitawan na ito ni Hisoka sapagkat i-deactivate na raw ngayon ni Chrollo ang order stamp. Maya-maya pa ay dito na nagsimula muling nag-observe si Hisoka at tinignan-tignan ang paligid. Na sa kanyang isipan ay wika niya na kung ang binookmark daw ngayon ni Chrollo ay ang gallery fake, then hindi na raw kailangan nitong hawakan pa ang libro. Pero ngayon na na-identify na raw siya ng mga audience ay magpapanik daw ang mga tao kung sakali mang lalapit siya at gagawa ng mga copies. Kung kaya't medyo risky daw para kay Chrollo na lumapit sa mga tao upang makagawa ng bagong copies. Pero paano naman daw kaya kung ang option B naman ang gagawin ni Chrollo, which is ang i-activate ang convert hands? Na kung ganon ang gagawin ni Chrollo ay masasabi niyang mahihirapan na talaga siyang makita si Chrollo among the crowds mga kaibigan, especially kung iba na ang appearance nito gawa ng kapangyarihan ng left hand ng convert hands. Kaya ngayon ay pilit niyang hinahanap si Chrollo na dapat ay mahanap niya raw ito kagad. Na kung gumagawa na raw ito ngayon ng move habang nagki-create din ng mga copies, then masabi niya na pupunta raw talaga si Chrollo dun sa lokasyon kung saan naka-standby ang kanyang mga naunang copies. For the reason na posible ay gagawa na naman ito ng bagong command sa mga naka-standby na puppets nito. Maya-maya pa ay habang nakatingin ngayon si Hisoka sa mga stands ay nakita naman niya dito ang figure na parang si Chrollo na mabilis na kumilos kaya dali-dali rin kumilos si Hisoka at pinuntahan ang taong ito na tama nga siya mga kaibigan dahil si Chrollo nga ang taong yan na nakatingin ngayon sa kanya. Kaya napangiti naman ngayon si Hisoka kasabay niyan ay medyo nakalapit na ngayon itong si Hisoka habang may kita naman si Chrollo na tumatakbo habang nakatago naman ang isang kamay nito sa bulsa ng kanyang jacket. Kaya na may dito na binato ni Hisoka ng ulo itong si Chrollo na naiwasan naman ito. Matapos yan ay kumilos na ulit si Chrollo at humalo na dito sa mga tao mga kaibigan. Hinila naman ni Hisoka pabalik ang ulo in which ay may kita ngayon si Chrollo na nakatingin sa kanya at mapapansin din dito na tila bay may tinatago ito sa kanyang dalawang kamay. Kaya sa isipan ngayon ni Hisoka ay wika niya na kung ang page daw na nakabukas sa libro ngayon ni Chrollo na ngayon nakatago sa bulsa nito ay hindi raw ang order stamp o convert hands kundi ang black voice daw, then masasabi niya na ang nakatago raw sa left hand nito ay ang cellphone at ang antena ng black voice. Na kung ganoon ay kailangan daw niyang i-maintain muna ang kanilang distance. Pero kung tama raw kanyang teorya o analyzation ay masasabi niyang mapipilitan naman daw ngayon si Chrollo na manatili sa napaka-awkward na defensive position since na ang isang kamay nito ay nakahawak sa libro upang ma-activate ang black voice at ang isa naman ay nakahawak sa cellphone and antenna. Bagay na masabi ni Hisokang isang sitwasyon daw na hindi raw gusto ngayon ni Chrollo. Kaya napasabi ngayon si Hisoka na ang kanyang counter-attack baro kanina ay ang siyang nagpasira sa mga plano nitong si Chrollo. Matapos niyan ay binato na naman ni Hisoka si Chrollo ng ulo sabay sabing hindi na raw siya dapat mag-hold back pa. Sabay inatake niya ulit si Chrollo na naiwasan naman ito sa pamamagitan ng pagtalon. Na sa pagtalon na ito ay napangiti naman si Hisoka na wikang, "Yan, dyan ka lang." Na matapos niyan ay dito naman gumamit ng bungee gum si Hisoka na wikang bungee gum contract. At may release siya na gum mga kaibigan mula sa sahig. Na matapos niyan ay may kita ang mga taong tila ba'y mabilis na ngayon na papatalsik kay Chrollo. Na kung saan ay may kita naman si Chrollo na nagulat sa ginawa ni Hisoka. Matapos niyan ay dito naman ipinaliwanag kung anong ginawa ni Hisoka
dito mga kaibigan. So ayon dito na habang hinahabol para ni Hisoka itong si Chrollo ay nilagyan pala ni Hisoka ng bungee gum ang likod ng mga taong papatakbo at ikinabit ang bungee gum na yan mga kaibigan sa sahig. At once na medyo malayo na ang distance nito mula dito sa kung saan naka-attach ang bungee gum sa sahig ay dito na inirelease ni Hisoka ang bungee gum para magsilbi raw human bullets na ang kanilang bigat na lang daw ang bahala na magbibigay ng damage kay Chrollo. Na matapos yan ay yan na nga magkasabay na ngayong tumama ang mga tao kay Chrollo. Pero di naman ito gaano nagbigay talaga ng significant damage. Kung kaya't hinila naman ni Hisoka ang ulo at ibinato ng napakalakas dito kay Chrollo. Makikita naman na napansin niya ni Chrollo mga kaibigan kaya kumilos na ito at inapakan ng tao na nasa tabi para maiwasan ang atake mid-air. Na dahil dyan ay ang tinamaan ng atake ni Hisoka ay ang tao mga kaibigan. At dito naman napasabi ang announcer na wikang nagmintis daw si Hisoka. Sumablay siya sa isang golden opportunity na sana. In which ay napasabi naman dito si Hisoka na wikang hindi. Itinabi ko lang ang bagay na hindi ko na kailangan. In which ay matapos niyan ay eto na. Checkmate. Na-attach na pala ni Hisoka ang kanyang bungee gum sa isang binti ni Chrollo. Sabay pangiting sabi ngayon ni Hisoka na nung ipinalipad niya raw ang mga tao dito kay Chrollo kanina ay dun daw niya inattach ang kanyang bungee gum sa binti nito. Matapos yan ay may kita naman ngayon si Chrollo na nakatingin lang sa kanya. Bagay na ipinagtataka naman ni Hisoka kasi nakatingin lang dito si Chrollo na para bang walang emosyon mga kaibigan. Kaya napasabi siya sa kanyang sarili na wikang hindi maaari. Kailan niya ito ginawa? In which ay eto na. Hinila na ni Hisoka ang kanyang bungee gum na nakakabit sa binti ni Chrollo at sinalubong ito ng napakalakas na atake gamit ang ulo. Kasunod yan ay kumilos ulit si Hisoka and this time ay hinampas niya si Chrollo sa sahig. Nasinudan niya pa ng isa pang atake gamit ang ulo ng puppet na inihampas niya naman ng napakalakas sa tiyan ni Chrollo na sa sobrang lakas ng ataking yan ay bumaon dito si Chrollo at di na nakagalaw pa. Subalit habang nakatingin si Hisoka sa kanya ay bigla namang may lumabas na aura sa katawan ni Chrollo nang maya-maya pa'y nag-iba naman ang appearance nito. Kaya napasabi dito si Hisoka na wikang hindi ito si Chrollo. So ibig barong sabihin nito ay ginamit to pala ni Chrollo ang convert hands at ginamit ang kanyang right hand para i-transform ang target bilang siya. At minanipula rin daw nito ang ipinatransform niyang tao. So ibig sabihin na ang binookmark daw pala ni Chrollo ay ang convert hands daw pala para magamit ang right hand nito. Maya-maya pa'y hinawakan naman ni Hisoka ang batok nitong i-transform kanina ni Chrollo. At nakuha niya dito mga kaibigan ang antena. Kaya napasabi siya na aside sa pag-bookmark pala sa convert hands ay ini-activate din daw pala ngayon ni Chrollo ang black voice. Na kung ganun, bakit nandirito pa raw ang ulo nitong puppet na ginagamit niya kaninang pang-atake? Na oo, nawala nga ang tatak sa noo nito mula sa order stamp mga kaibigan kasi i-deactivate na nga ni Chrollo kanina ang order stamp. Pero ang nakakapagtataka dito kung ang convert hands pala ang ibinookmark ni Chrollo at ang second ability na ginamit niya dito ay ang black voice, meaning deactivated na din pala ang gallery fake. Kaya bakit itong ulo ng isang copy lamang na tao ay hindi naglaho mga kaibigan kasabay sa pag-deactivate ng gallery fake? Kasi dapat ay maglalaho din sana ito according sa naipaliwanag ni Chrollo na maglalaho lang daw ang ginawang puppet once na i-deactivate na niya ang gallery fake since na ang puppet na yan gawa lang naman mula sa copy ng isang tao. In which ay habang nag-iisip ngayon si Hisoka ay maya-maya pa'y dito na niya na-realize na wika pa niya na ang Sun and Moon, dinaya niya pala ako. Ang problema pala rito ay hindi ang posibilidad na maaaring mamamarkahan niya ako ng Sun and Moon. In which ang marka raw mula sa Sun and Moon ay hindi raw matatanggal hanggat sa hindi raw siya sasabog. Kasi ang tunay daw palang problema dito ay kung ang marka ng Sun and Moon na ability ay inilagay nito sa puppet na kung yan ang ginawa ni Chrollo ang puppet ay hindi raw talaga maglalaho kahit i-deactivate pa ang gallery fake. At yan ang nangyayari dito mga kaibigan kaya hindi naglaho ang ulo na yan na mula sa copy ng isang tao. So grabe mga kaibigan, yan pala ang dahilan kaya hindi ito nawala. At alam naman natin mula sa explanation noon ni Chrollo na kahit nakasarado pa raw ang kanyang libro at deactivated ang Sun and Moon ay once na namarkahan na raw ang isang target ng marka mula sa Sun and Moon na ability ay hindi raw talaga nawawala ang mark hanggat sa hindi sasabog ang target na yan. Kasi yan nga ang upgrade na nangyari sa ability ng Sun and Moon matapos ang pagkamatay ng user mga kaibigan. Isang napakalakas na upgrade dahil sa post-mortem nan. At knowing this ay mas lalo na pala ngayong nagiging problematic ang sitwasyon dahil na nawala na ang ngiti ngayon ni Hisoka mga kaibigan. So sa papaanong paraan pa kaya siya makakabawi nito? Well, yan ang ating malalaman sa susunod na chapter in which ay masasaksiyan na natin ang pagwawala ni Hisoka at ang marami pang nakakagulat at napakaangas na bakbakan. Kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung gusto nyo yung video, can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Pero bago mo natin tatapusin
kasi ng video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.